Pillars of Lent, yan po ang topic ko dito sa video na ito. Maganda po itong topic para po sa ating mga Kristiyanong Katoliko, lalong-lalo ng po ngayon na season of Lent, Quaresma. Ano itong mga Pillars of Lent so-called? Bakit importante yan na dapat maintindihan at isabuhay sana ng Kristiyano, Katoliko ngayong Quaresma po? Of course, alam po natin na yung 3 Pillars of Lent, number 1 po dyan, prayer, fasting, and almsgiving. Yun po yung 3 pillars of Lent, pero hindi po ganun kasimple. Dapat po maintindihan natin para po ma-appreciate at isabuhay natin. Makakatulong po sa atin na mag-grow ngayong season of Lent. Every first Sunday of Lent, ngayon po ay first Sunday of Lent, year C, every year po yan, ang ating gospel reading ay yung temptation ng ating Panginoong Jesus for 40 days in the desert. Remember the story? After the baptism, Jesus went to the desert to be tempted by the devil for 40 days. And in the desert, Jesus prayed and fasted 40 days and 40 nights. And you know the rest of the story, mga kapatid. At ang purpose niyan ay dahil pagkatapos ng 40 days na yan, si Jesus will now go out after his baptism and that 40-day retreat to begin what we call his public ministry, healing the sick, proclaiming the gospel, going to the poor and delivering them from anything that is burdensome to them, etc., etc. So yun po ang nangyari sa 40 days. Kaya itong gospel reading really tells us about what to do during Lent at ang modelo po natin ay si Jesus, yung kanyang ginawa for 40 days. Pag year A, ang binabasa po natin ay Matthew chapter 1 verses 1 to 11. Pag year B naman, Mark 1, 12 to 15. Ngayon na year C, ang binabasa po natin na gospel reading natin ay si Luke chapter 1 verses 1 to 13. Pare-parehas po yan. Yung Matthew, Mark, Luke na yan, pare-parehas na ang story ay yung temptation of Jesus in the desert for 40 days. So base dito sa temptation of Jesus in the desert for 40 days, meron po tayong matututunan na 3. Yun nga ang 3 pillars of Lent. Ngayon po dito sa video na ito, we'll talk about the first pillar, which is prayer. Pumunta si Jesus doon sa desert, and of course, desert is a special place for spiritual activities, lalong-lalo na ang pagdarasal. Ngayon po, in the Catholic Church, there are monasteries in the desert, for example, in Egypt, kasi doon tahimik, walang istorbo, walang mall, walang gadgets, walang signal, walang nothing. You are there with nature and with God. Kaya perfect place for people who have retreats na magdadasal talaga. Kaya pumunta si Jesus doon sa desierto para magdasal. And Jesus is our model. We are Christians. We need to imitate Jesus. Kung si Jesus nagdasal ng 40 days para i-prepare ang kanyang sarili para sa kanyang pagmimisyon, tayo din at least man lang for 1 year, meron po tayo etong 40 days of Lent para seryosuhin etong dasal. Mga kapatid, ganito po ang advice ko sa inyo. Ang pinakamagandang moments in a day na magdasal kayo ay yung pagkagising at bago matulog. Do this as a kind of way, as a way to review kung okay ba ang prayer life mo. Pagkagising dapat natin, ang unang iisipin natin ay si God, ang unang mamahalin natin ay si God, ang unang bibigkasin ng bibig po natin ay para kay God. Kami po na pari, na-train kami sa seminary, pagkagising pa lang, sasabihin namin, Lord, open my lips and my mouth shall declare your praise. So yun, so ang unang words mo in the morning, pagkagising, ay para kay God. Para sa day na yan, at least, ang naging priority mo ay pagdarasal. Importante po na pagkagising, mga kapatid, magdarasal po tayo. Yan po ang kagandahan pag sa bed po ninyo, sa bedroom ninyo ay meron kayong sacramentals, nagpapaalala kaagad sa inyo na magdasal po kayo. Sa bed ko po na ito, papakita po ko yung picture, meron po dyan crucified Christ, crucifix, and meron po dyan image ni Saint Faustina Kowalska, meron si Mama Mary, pero ang tinitingnan ko, pagkagising ko, nakita ko yung laki-laking crucifix, nagre-remind sa akin sa pananampalataya ko.
The crucifix is reminding me of the gospel, the good news na si Jesus pumunta dito sa mundo, He proclaimed the gospel to us, He suffered and died on that cross for my salvation. Yan po ang pinapaalala ng crucifix na yan. Kaya pagkagising ko at nakita ko, napaalala agad sa akin, kaya nagpapasalamat ako, Lord, thank you for dying on the cross for my salvation. So ganyan po ang purpose ng mga crucifix na yan. At bakit andyan yan sa tabi ng bed ko? Kasi gusto ko pagkagising ko, naaalala ko agad yung ginawa ni Jesus para sa aking kaligtasan. So prayer is the first pillar of Lent. At pag matutulog naman, we need to pray our last prayer of the day to thank God, to see whether or not may mga kasalanan tayo na ginawa in that day at magsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos bago man lang tayo matutulog. Who knows, baka sa tulog mo na yan na yung last. At least, kung yan na yung last, ang pinakahuli na ginawa mo sa buhay mo ay pasalamatan ng Diyos, humingi ng kapatawaran, at maganda yung ginawa mo na yan. So yan po, i-review natin during this Lent. Tularan natin si Jesus, sineryoso ang prayer. So Lent is a time for us to review whether or not maganda yung prayer life po natin. Please, brothers and sisters, during this season of Lent, i-review mo yung prayer mo. Okay ba ang prayer life ko? Kung hindi, dapat aayusin. Prayer is something very important. At ngayong Kwaresma, pinapaalala sa atin ng simbahan na dapat ayusin mo yung prayer life mo. If you're a Christian, if you're a Catholic, tapos hindi maayos yung prayer life mo, something is wrong in your life. And the season of Lent is a perfect time for us to really take prayer seriously. Prayer is an art, kaya dapat matuto tayo kung paano magdasal this season of Lent. Of course, that's just the first of the pillars. Pangalawa dyan is fasting. Pangatlo ay almsgiving. I will make other videos to explain itong mga ibang pillars of Lent. Sa ngayon, yun po, prayer. I-review natin yung prayer life natin. Seryosohin natin ang prayer ngayong Kwaresma. God bless. Salamat.